Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabanggit natin sa nakaraan natin na post na gagawa tayo ng video upang ipakita ang flow ng ating application na Hisabi. Context, ang application na ito ay upang matrack natin yung ating mga utang at ganoon din yung ating mga ginagastos, no? Mga expenses natin. Mahalaga ito, bakit? Kasi kahit sa atin, sa ating pananampalataya sa Islam is mismo si Allah ang nagsabi na kapag kayo ay nagkaroon ng kasunduan o di kaya ay pagkakautang ay isulat ninyo ito. Aral ng Islam na iyon ay isa sa mga dahilan kung bakit ginawa natin ang application na ito. So pagka-install natin ng application, ito yung bubungad sa atin. Kinakailangan natin na gumawa ng account. Kasi ang ating application is maaring pang personal siya na record at pwede naman na magkaroon ng mutual agreement sa bawat user. Pwedeng si user A at si user B is silang dalawa yung magtatrack ng kanilang record sa mga utang nila sa isa't isa. So dito kapag hindi ka pa nakagawa ng account is mag-create one ka lang o di kaya continue with Google ka. Kung meron ka ng account is ilagay mo lang yung email mo pagkatapos yung password mo tapos mag sign in ka. So pagka sign in, bigyan natin ng permiso yung ating application na makatanggap siya ng notification. Kasi bawat transaction na ginagawa natin is magbibigyan ng notification yung device natin o di kaya yung device ng isa pang user na kasabayan nating nagtatrack sa isang record. Dito wala pang laman yung ating application. Makikita natin dito, ang pinakaunang bubungad sa atin ay yung mga utang. Ang pangalawa naman is yung mga gastos natin, expenses, wala pa rin siyang laman. Activity, dito lalabas yung mga pangyayari, mga transaction natin sa loob ng application na ito. Tapos dito naman yung ating profile. So dito sa profile, pwedeng kapag inedit natin to, pwede tayo mag-change ng profile picture, yung display name natin, yung username, pagkatapos yung currency. So dito is naka-default siya na Philippines or kung anumang country yung nakasave sa device. Kung ang nakasave na device is Saudi Arabia, so automatic Saudi Riyal yung lalabas dito na default na currency. Pag gusto natin gumawa ng record dito sa utang halimbawa, is i-click natin itong add new record. May dalawa tayong pagpipilian, send IOU o create ng debt. So dito, itong send IOU is sa mga exposed sa mga transaction patungkol sa utang, ito is alam na nila, ito is parang official na kasulatan, no? Kung i-click natin ito, kung ikaw yung mangungutang, magsisend ka ng kasulatan doon sa uutangan mo. So dito nakalagay anong hinihingi niya, yung amount, pagkatapos bakit ka gumawa ng IOU ng kasulatan na ito, ano yung napapaloob dito. So dito kung tinatamad ka magsulat, merong naka-ready na template. So i-click mo lamang, makikita mo itong preview, no? So I Jojo Satur, acknowledge that I owe, tapos yung creditor name. So magbigay tayo ng sample dito, ang counterparty. So mag-select lang tayo, magse-search tayo dito. Halimbawa, kilala mo na yung uutangan mo, at naka-install na rin siya ng application. Tapos sinabihan ka niya na pumunta ka na lang sa Hisabi app, pagkatapos mag-send ka sa akin ng IOU para i-accept ko na lang. So ang pangalan halimbawa ng account na yun is si Jalil. So i-click mo lamang dito, tapos ilagay mo yung amount na uutangin mo sa kanya, tapos rason para sa pag-utang na ito. Maglagay na lang tayo ng kung ano-ano dito. Sabihin na lamang natin na borrowing money for bills. Tapos dito kapag kung hindi nyo ito gagalawin, automatic yung default nyo na value is kung ano yung date ngayon.
Pagkatapos, kung may kasunduan kayo kung kailan nyo babayaran, halimbawa sa April 10, so i-click lamang. So dito mababasa na natin ang kompleto na kasulatan. I, Jojo Satur, acknowledge that I owe Jalil Divino 500 Philippine peso for borrowing money for bills. This record was created on April 5, 2026. We agreed to settle it on before April 10, 2026. So, yun. So, kapag nag-send IOU ka, masisend ito sa iyong isang account doon sa counterparty kay Jalil. So, gaya nito. So, may nakabukas dito na isa pang account. Kapag isend natin to, see, nagkaroon na kaagad dito sa kay Jalil na account, lumabas na kaagad itong record na ito. So dito nakalagay dito si Jojo Satur. Ang nakalagay dito sa status message is you need to accept or decline the record. So dito naman sa isa pang account ni Jojo Satur ay nandito yung debt detail, yung detalye ng utang. So kung lalabas tayo, dito na nakalagay yung ating unang record. So nakagawa natin ng pinakaunang record. So ngayon, ang nakalagay dito sa status message is waiting for the other party to accept the record. So kasi ikaw naman yung nag-send. So kapag inopen ito ni Jojo Satur, meron siyang pagpipilian, no? You need to confirm this record before it becomes active. So dito, mapapansin nyo, may record na siya ng 500, pero dito sa borrowed is naka-zero pa rin. Bakit? Kasi hindi pa siya active yung utang na yon. Kinakailangan na tanggapin iyon ni counterparty. So kapag in-accept natin ito, so dito na, nagkaroon na siya ng utang na 500 at naka-receive siya ng message, no? Dito kanina, meron din yung message, IOU sent to you. Ibig sabihin, nung nag-send tayo ng IOU dito sa account na ito, sa device na ito, is nakatanggap siya ng message. You have an IOU request to review. Open the app to accept or decline. So, yun. So, kung naka-close yung application ninyo, tapos may nag-send sa inyo ng IOU o kung anumang record, anumang utang, so matatanggap pa rin ninyo yung malalaman ninyo kasi meron siyang notification. So, ngayon, is active na yung utang. So, kapag clinic natin to, ang dalawang account, is pwede niyang i-mark as paid. Halimbawa, ako yung gumawa ng record, di ba? Itong si Jojo Satur. So, may tatlo siya dito pagpipilian. Mark as paid, no? I-mark niya na, halimbawa, nabayaran niya na si Jalil, yung counterparty. So, pwede siya mismo yung mag-mark as paid. Pero, hindi yan agad-agad siya mag-mark as paid. Kinakailangan na i-agree mo na ni Jalil Divino, yung counterparty, yung pag-mark as paid niya. Halimbawa, i-mark as paid natin ito. I paid this. Halimbawa, sabihin na lang natin na I sent it to your GCash. Ayan. So, may message na naman na natanggap si Jalil. So, payment reported. The borrower reported a payment. Please confirm or reject in the app. So, dito may kita natin na payment report. Ang message natin kanina, yung note, I sent it to your GCash. So, your borrower says they paid. Confirm or reject the payment report. So, dito, review payment. So dito, meron kang pagpipilian, no? Confirm payment. It's either kung totoo nga na natanggap mo na sa GCash mo, so pwede mo i-confirm. Kung hindi naman at hindi mo pa natatanggap, so pwede ka maghintay hanggang dumating sa iyo yung bayad. Pero kung tumagal at hindi mo talaga natanggap, so pwede mong i-reject ang report. So mag-send ka ng message na I did not receive the payment, ganyan. So, ganon. Pero kung natanggap mo talaga, pwede mong i-agree na confirm payment. So, mag-close na yung record na yon. So, payment confirmed. The lender confirmed your payment report. This debt is marked paid.
So, paid na. Ibig sabihin, close na yung account na iyon. So, yun yung sa send IOU. So, sa create debt naman, halos same lang siya, no? Pero dito, ang kaibahan is may dalawa kang choice sa paggawa ng record. Maaring ikaw yung nagpautang o di kaya is ikaw yung umutang. So, pwede mo siyang pag-ibahin dito. Kasi sa create IOU, ikaw mismo yung umuutang talaga at magsisend ka ng IOU letter doon sa utangan mo. So, dito sa paggawa ng record na ito is maliban sa may dalawa kang choice, pwedeng ikaw yung umutang o ikaw yung nagpautang, pwede rin na mutual agreement din, katulad ng ginawa natin sa IOU, na kayong dalawa ng uutangan mo or ng papautangin mo yung magtatrack ng record ninyo. At pwede rin naman na personal lang. Halimbawa, may umutang sa iyo, pagkatapos ayaw mo na siyang gambalain na magtatrack pa kayong dalawa, so ikaw na lang mag-isa yung magtatrack. So, nakalagay dito, only add the counterparty if this debt involves another user on the app. So, skip this step to keep it as personal record. So, kung wala kang user na gustong makasama sa pagtatrack nito, so wag ka na mag-search user. Hayaan mo na yan siya. So, ilagay mo na lamang yung account, sabihin natin na 500. Tapos, ang description natin ay, halimbawa, pangalan ng kung sino man yung inutangan mo. I owe Janil this. Tapos, due date, kung kailan mo planong bayaran. Okay? So, I owe. Ibig sabihin, ako yung umutang. So, i-record that no lang. So, personal record. No counterparty selected. This will be saved as personal record, only visible to you. So, kapag sinave mo yan, so ngayon, personal, active siya. So, hanggat hindi mo pa siya nababayaran, so, hindi siya magiging maka-count as paid. Kung dumating na yung due date kung kailan mo isinet, is i-remind ka ng application, magsisend siya sa iyo ng notification na malapit na yung due date na sinet mo para ma-remind ka. So, ganun lang. So, kung gagawa tayo ng isa pang halimbawa, kung gusto niyo na mutual agreement, mutual tracking kayong dalawa, so, ganun lang din. Pwede na, ito is description is optional, kahit itong due date is optional din. So, i-record natin. So, dito nakatanggap na naman si Jalil ng record. So, kinakailangan i-accept ito ni Jalil kasi nga mutual tracking kayo. So, kinakailangan bawat isa is may consent sa bawat ginagawang activity dito sa loob ng application. So, pwede niyang i-reject, pwede niyang i-accept. So, kapag i-accept niya, may kita mo dito, may message na naman na tinanggap ng counterparty yung utang na ine-record niya. So, dito meron ng dalawa na active. So, dito makikita natin sa overview, meron akong inutang na 500 at meron din akong pinahiram na 500. Kasi itong isa is hindi na siya recorded dito kasi bayad na. So, yun yung sa pag-ano ng utang. So, kung gusto mong i-settle, halimbawa ito, isa-settle natin. Dito, si Jalil pwede niyang i-mark as paid pero kinakailangan pa ni Jalil na hintayin na i-accept yun ni counterparty. Pero yung mismong gumawa ng record, yung nagpautang, ay pwede niya i-settle directly yun. At hindi na kailangan pa ng consent o i-accept ng counterparty. So, i-settle natin. So, automatic, nakita natin dito, may message na naman. So, the lender marked this debt as fully paid without borrower confirmation. So, hindi na kailangan ni nangutang ng confirmation. Kasi, yung mismong gumawa na ng record yung mismong nagpautang na yung nagsabi na okay, paid ka na.
So, ganun yun siya. So, dito yung pinautang is bumalik na siya sa zero kasi nabayaran na ni nangutang. So, dito tayo sa expenses. Expenses naman is yung mga nagastos mo, halimbawa grocery, kung ano man yung pinagagastos mo. So, ang kagandahan dito sa ating application is meron siyang budget tracker. So, kung magkano yung budget na gusto mong ilagay is yun ang may lalagay. So, dito, ang nakalagay natin dito is naiset ko na to is 10,000. So, kung yan yung budget mo per month, so itatrack yan ng application, yung mga nautang mo, yung mga napautang mo, at yung mga expenses mo, kung sumusobra na ba yung mga pinanggagastos mo at yung mga nautang mo sa budget mo. So, yung expense tayo, amount ilalagay lang natin, halimbawa 50 pesos para sa food. Ilagay na lang natin dito na street food. Tapos kapag hindi natin to ginalaw yung date, automatic yung ngayon na date yung mailalagay dito. So i-save lang natin. So yan. So may one entry this period na 50 pesos. So dito na siya nakalagay. So itong search keywords, ito yung mga words na pwede mong i-search dito sa ating application para mahanap mo yung isang entry. So ganun lang. Transportation, sabihin natin na 25 going to market. Itong note naman is lang siya optional lang. So meron na dito. So 75 na. Okay, so ganun yung ating application. So ito yung pinaka-initial design, pero hindi natin masasabi na ito na yung final. So depende, no? Depende kasi maaring makahanap tayo ng iba pang inspiration, tapos or di kaya may maisip tayo na iba pang design na mas mainam, so maaring magbago to. So iyon yung flow ng ating application. So dito sa activity, ito naman yung mga transaction na pinagkakagawa natin kanina. So ganun lang. Inshallah, mai-publish natin ito.